Sa simula ng Agosto 2026, iniulat na nagpakawala ang Ukraine ng 6 na FP-FP-5 Flamingo cruise missiles mula sa Kharkiv Oblast at itinarget ang mga ito sa mga lugar na malalim sa loob ng Russia. Ayon sa mga mapagkukunan ng Russia, lahat ng 6 ay napabagsak. 2 sa ibabaw ng Belgorod, 1 sa ibabaw ng Voronezh, 2 sa ibabaw ng Lipetsk, at 1 sa ibabaw ng Penza. Mga 6 ang pinakawalan, 6 din ang na-intercept. Wala ni isa ang tumama sa target. Ngayon, kung nagbabasa ka ng Russian Telegram ng umagang yon, parang palpak ang Wonder Weapon at alam na ng Russian Air Defense kung paano ito pabagsakin. Pero sa parehong linggo, nadiskubre ng mga teknisyan ng Russia na nagkakalas ng mga labi ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nagbago na ang makina ng Flamingos. Sa loob ng halos isang taon, ang mga nakuhang labi ng Flamingo ay nagpapakita ng parehong Soviet era na AI-25TL na makina. Maaaring sabihin na ang makinang iyon ang pinakamalaking hadlang sa buong programa. Pero ayon sa pagsusuri ng mga nakuhang piraso, mukhang ang mga mas bagong Flamingo ay lumilipad na gamit ang makinang gawa sa Britanya. Sa papel, parang simpleng pagpapalit lang ng piyesa yon. Pero kung totoo ang ulat na ito, tinanggal na ng Ukraine ang limitasyon kung ilan sa mga ito ang kaya nitong gawin. At depende sa makinang gagamitin, maaring nadagdagan pa ng ilang daang kilometro ang operational range ng sandatang dati nang may ulat na umabot na sa 3,000 kilometro. Magsimula tayo sa bottleneck sa makina. Ang FP-FP-5 Flamingo ay isang tunay na kakaibang sandata ayon sa pamantayan ng cruise missile. Napakalaki nito, umaabot ng mga 12 hanggang 14 na metro. Ang haba na may 6 na metrong wingspan humigit kumulang 6 na tonelada sa paglulunsad at may dalang warhead na tumitimbang ng 1,000 hanggang 1,100 at 50 kilo. Para sa paghahambing, ang karaniwang Tomahawk ay may dalang warhead na humigit kumulang 400 at 50 kilo na kayang umabot sa tinatayang 1,000 at 600 kilometro ang layo. Ang Flamingo ay sinasabing may higit sa doble ang laki ng warhead at halos doble rin ang abot ng distansya. Pero ang pagbibitbit ng 1 toneladang warhead sa mahigit 3,000 kilometro ay hindi kayang gawin ng maliliit na makina na karaniwang ginagamit sa murang long-range attack drones. Kinakailangan ng pisika ang isang full-size na turbojet. Ang unang sagot ni Firepoint ay ang AI-25TL. Ang pinakamahalagang bahagi, bukod sa mga detalye nito, ay mayroon ng supply ang Ukraine ng mga ito mula sa L-30 Albatros trainers ng Soviet Union. Ang CTO at kasalukuyang CEO ng Firepoint, Irina Terek, ay partikular na nagsabi na ang mga makina ay galing sa mga decommissioned na eroplanong Soviet. Ang buong pilosopiya ng disenyo ng kumpanya ay nakabatay sa pagre-recycle. Gumamit ito ng mga bomba ng eroplano mula sa panahon ng Soviet bilang mga warhead, itinapong jet engine para sa propulsion, at isang fiberglass at carbon composite na airframe na pwedeng iikot sa makina imbes na gawin mula sa titanium. Ganyan kung paano ka magkakaroon ng missile na tinataya nagkakahalaga ng $250 million bawat isa, samantalang ang Tomahawk ay umaabot ng $2 million. Pero may problema sa paggawa ng iyong strategic strike capability gamit ang mga tira-tira mula sa bumagsak na imperyo. Hindi na mapupunan ang mga lumang makina ng Soviet. May ilang analyst na nagbabala tungkol sa problemang ito kahit bago pa man maputok ang Flamingo. At tinukoy nila ang supply ng AI-25 bilang posibleng maging problema. Noon, ang iniisip ay may libu-libong makina na pwedeng ikabit sa FP-5. Nang mas marami ng disenyo ang na-finalize at lumiit ang pagpipilian ng mga makina, ang FP-5 ay bahagyang naipit sa supply ng mga lumang L-30. Ibig sabihin nito, kapag naubusan ng airframes ang Firepoint na pwedeng pagkuhanan, parang naubusan na rin sila ng mga missile. At kahit yung libu-libong bilang na estimate, hindi rin sigurado. Ipinahayag ng Firepoint sa publiko na kaya nilang gumawa ng 30 missile kada buwan at aabot pa ito sa mahigit 200 missile kada buwan na madaling lumampas sa bilang na yon. Dito na pumapasok ang ilang matatalinong prinsipyo ng disenyo. Kung titingnan mo ang litrato ng isang Flamingo, mapapansin mong ang makina ay nakalagay sa sarili itong pwesto sa ibabaw ng fuselage, imbes na nakabaon sa loob ng airframe. Gaya ng karamihan sa mga cruise missile. Bagamat mukhang magaspang ito, yan mismo ang uri ng modular na disenyo na nagbigay daan sa tagumpay sa simula pa lang. Ang paglalagay ng makina sa labas ay nangangahulugan na maaari kang magpalit ng ibang makina na kaunting pagbabago lang ang kailangan sa mismong missile. Kaya nung nagsimulang maubos ang supply ng AI-25, hindi na kinailangang i-redesign ni Firepoint ang Flamingo. Kailangan lang nilang maghanap ng ibang makina na halos kapareho ng bigat at lakas at ikabit ito. At lumalabas na ang klaseng iyon ay hindi naman pambihira. Kapag sinubukan mong maghanap ng mga makina na kayang maglabas ng humigit kumulang 17 kilonewtons ng thrust na siyang ginagawa ng AI-25. Makakakita ka ng ilang Western turbojet engines na walang afterburner na halos kapareho ang lakas ng thrust. At karamihan sa kanila ay mas maliit pa kaysa sa orihinal. Ang mga analistang Ruso ay alinman sa hindi pa natutukoy kung aling British engine ang ginagamit na yon sa Flamingo. Pero kasing posible ring alam na nila at hindi lang sinasabi dahil kakaunti lang naman ang pagpipilian. Dahil hindi pa ibinubunyag sa publiko kung anong makina talaga ang ginamit, magagamit lang natin ang pamilya ng Honeywell TFE, TFE 731 bilang isang hypothetical na paghahambing. Depende sa variant, ang TFE, TFE 731 ay nagbibigay ng 15.6 hanggang 11.1 kilonewtons ng thrust habang tumitimbang ng mga 380 kilo. Mga 1 metro, itong mas maikli kaysa sa AI-25TL.
at 15 sentimetro namang mas makitid. Ibig sabihin, kailangang paliitin ang socket na masasabing mas madali namang gawin. Pinakamahalaga, mahigit 9,000 ng mga makinang ito ang nagawa na at ginagamit pa talaga ito hanggang ngayon. Iyan ang bilang ng mga makinang patuloy pang ginagamit sa buong mundo ng business aviation na may maunlad na industriya ng piyesa at overhaul na sumusuporta rito. Sa halip na gumamit ng mga lumang piyesa, maaaring makakuha ang Ukraine ng supply chain na susuporta sa isa sa pinaka-ambisyoso nitong proyekto hanggang ngayon. Ito ang pangunahing benepisyo. Ngunit, maaaring hindi lang ito ang tanging pakinabang dahil ang mga Western turbojet sa ganitong klase ay karaniwang mas matipid sa gasolina kaysa sa AI-25TL. Isang pagsusuri ang nagsabi na ang TFE 731-3 kahit nakapareho ng lakas ng AI, 25 TLs ay gumagamit ng hanggang 15% na mas kaunting gasolina sa magkatulad na kondisyon. Kung ilalapat mo ang ganitong pagpapabuti sa Flamingo na may parehong dami ng gasolina at parehong kargamento, ang idiniklarang 3,000 kilometro na saklaw ay maaaring umabot ng mga 450 kilometro pa sa teorya. Iyan ay isang napaka-basic na theoretical na pagtataya gamit ang pansamantalang makina at maaaring depende pa rin ito sa kung anong klase ng makina talaga ang talagang ikinabit sa misil. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang misil na ito dahil para maintindihan kung ano ang kayang gawin ng dagdag na 450 kilometro at isang linya ng produksyon na hindi na nababara, kailangan mong maintindihan kung paano lumalaban ang Flamingo. Una, ito ay subsonic, naglalakbay sa bilis na mga 800 at 50 hanggang 900 kilometro kada oras na may ulat na kayang tumagal ng higit sa 4 na oras. Ang malaking bahagi ng pagpapabuti nito ay ang launcher o ang kawalan nito dahil gumagamit ito ng open trailer na may nakakabit na riles. Inalis nito ang maraming kinakailangan sa paggawa tulad ng natutupin na pakpak, espesyal na mga sasakyan o rampa, at lubos na pinapabilis ang oras ng paghahanda at mga posibleng operational na parameter. Sa utak ng missile, ang nabigasyon ay gumagamit ng GPS at GNSS na sinusuportahan ng inertial navigation. Ayon sa ulat, mayroon pa itong AI na tumutulong sa pagpaplano ng ruta na idinisenyo para umiwas sa mga delikadong lugar. At narito ang bahagi na talagang nagpapadelikado dito. Ang Flamingo ay lumilipad ng sobrang baba. Sa isang pagsusuri ng video, ipinakita na ang missile ay naglalakbay sa taas na mga 30 metro o mas mababa pa, sumusunod sa hugis ng lupa. Ayon mismo sa direktor ng Firepoint na si Denise Stylman, kaya nitong lumipad sa baba ng 20 metro. Bakit ito mahalaga? Dahil sa kurbada ng mundo, ang radar ay technical na gumagana lamang kapag nasa linya ng paningin ang target. Ang radar sa lupa na sumusubok makita ang isang bagay na lumilipad sa taas na 30 metro lamang ay kaya lang itong matukoy hanggang sa humigit kumulang 21.6 na kilometro bago mismo ang mundo ang humarang dito. At hindi pa kasama dyan ang mga burol, kagubatan at mga gusali sa daraanan. Para makabuo ng tuloy-tuloy na detection at interception belt laban sa banta na lumilipad ng mababa, kakailanganin ng Russia ng mga radar station kada 30 kilometro sa lupa o kada 40 kilometro kung ilalagay nila ito sa mga tore. Sa isang linya ng harapan na kasing haba ng buong Ukraine at sa loob ng Russia na sumasaklaw ng 11 time zones, hindi talaga ito practical at lagpas sa budget ng kahit sino. Pangalawa, ang isang warhead na may bigat na 1 tonelad na tumatama sa bilis na 950 kilometro kada oras, ang iniulat na pinakamataas na bilis ng FP5 ay may napakalaking terminal energy. Ang kombinasyon ng mataas na terminal velocity at bigat ay nangangahulugan na ang warhead ay mas malalim na bumabaon sa isang estruktura bago sumabog, na siyang dahilan kung bakit nagiging demolition ang isang pagsabog. Nang tamaan ng Ukraine ang Titan Barricade Plant sa Volgograd, inilarawan ng mga USINT analyst na nagsuri sa pinsala ang mga gumuhong bakal, nawasak na mga pader, at winasak na mabibigat na makinarya na tugma sa halos kalahating toneladang high explosive na sumabog sa loob ng gusali. Sa papel, isa itong nakakatakot na sandata. Mayroon itong napakalaking warhead, abot ang layo na halos katulad ng ilang intermediate range cruise missiles, flight profile na dikit sa lupa, navigation na hindi basta-basta naapektuhan ng jamming, at presyo na isang kapat lang ng Tomahawk. Kaya talakayin natin ang kasaysayan ng paggamit ng sandatang ito. Ayon sa mga source mula sa Ukraine, unang ginamit ito sa labanan noong huling bahagi ng Agosto 2025 kung saan hindi bababa sa 3 Flamingo ang naiulat na tumawid sa Black Sea mula sa Odessa at tumama sa isang base ng FSB malapit sa Armyansk sa sinakop na Crimea na nagresulta sa pagkamatay ng isang sundalong Ruso at pagkasira ng 6 na hovercraft. May asterisk ang impormasyong yon dahil kinumpirma ng independenteng Russian outlet na Astra ang pag-atake. Ngunit iminungkahi na maaring isang Long Neptune at hindi Flamingo ang ginamit na sandata. Mula ron, tumahimik ang missile. Tapos muling lumitaw. Ayon sa General Staff ng Ukraine, kabilang ang mga Flamingo sa mga sistemang ginamit noong Enero 2026 laban sa isang complex ng mga hangar sa Kapustin Yar Test Range sa Astrakhan Oblast. At noong Pebrero 2026, 6 na Flamingo ang ipinadala laban sa mga target sa Russia at Crimea. At kinumpirma ng General Staff ang isang pag-atake sa Votkinsk Machine Building Plant. Ito ay isang pangunahing bahagi ng industriya ng ballistic missile ng Russia, mga 1,400 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Ito ang unang pagkakataon na tinamaan ng Ukraine ang ganitong uri ng target na nagpapakita kung gaano kahalaga ang kombinasyon ng abot at lakas. Pagkatapos noon, ang FP5 ay nakaranas ng kaunting paghina based sa ilang ulat ng paggamit nito na nagpapahiwatig na ito ay alinman sa nasasabat ng depensa ng Russia o lumilihis sa target. Pagkatapos ay dumating ang Hunyo
5 Flamingo ang ginamit para tamaan ang Titan Barricade Federal Research and Production Center sa Volgograd. Ito ang lugar kung saan ginagawa ang huling pagbuo ng mga ballistic missile launcher at missile carrier. Kabilang dito ang mga launcher at bahagi para sa Iskander-M. Isa sa mga outlet ang nagsabing isa ito sa pinakamatagumpay na missile attack na isinagawa ng Ukraine sa buong digmaan. Isang buwan ang lumipas. Tinamaan ng isang Flamingo ang Vyatka Machine Building Enterprise, Avitek, sa Kirov. Mahigit 1,200 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Ang Firepoint mismo ang nag-post ng isang promotional na video ng paglulunsad. Ang Avitek ay bahagi ng korporasyon na nagde-develop at gumagawa ng halos lahat ng pangunahing Russian air defense system, kabilang ang surface-to-air missiles at mga bahagi ng TOW. Ayon sa Ukrainian Defense Intelligence, gumagawa rin ito ng mga starting gas generator na kailangan para paandarin ang mga turbojet na ginagamit sa sariling cruise missiles ng Russia. Pag-isisipan mo muna yan sandali. Isang Ukrainian cruise missile ang sumunog sa isang pabrika na gumagawa ng ignition hardware para sa mga makina ng Russian cruise missile. Ang problema sa makina ng Ukraine at problema sa makina ng Russia ay pareho pa lang nasosolusyonan ng iisang bagay. Kaya ano nga ba ang mababago ng bagong makina sa mga misyong yon? Ngayon, bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong mag-subscribe sa Military Show para manatiling updated sa lahat ng pinakabagong kaganapan tungkol sa long-range weaponry ng Ukraine at iba pa. Balik tayo sa mga pagpapabuti ng FP5. Una at pinakamahalaga, nandyan ang laki ng salvo. Ilang naiulat na mga pag-atake ang gumamit ng 5 o 6 na misil. Ang kailangan lang gawin ng Russian Air Defense ay pabagsakin ang hindi bababa sa 4 sa 5. Pero kung ang supply chain ng makina ay magpapahintulot sa Firepoint na makagawa ng mas maraming misil kada buwan, ang isang salvo ay hindi na 5, kundi nagiging 15 o 20. At ang air defense ay nagiging problema ng saturation. Bawat interceptor na pinaputok ng isang battery ay isa ng hindi nito magagamit para sa susunod na salvo. At may limitadong bilang lang ng mga target na kayang subaybayan ng mga radar sa totoong oras. Ang pagkakaiba ng 5 paparating at 20 paparating ay hindi lang 4 na beses na mas malaki ang posibleng pinsala, kundi pati na rin ang posibilidad na talagang tumama. Pangalawa, ang mas malawak na abot ay nagre-resulta sa iba't ibang direksyon ng pag-atake, na ibig sabihin, mas marami pang target ang nagiging abot kaya. Nakakatukso marinig ang dagdag na 450 kilometro at isipin na makakatama ka ng mga target na mas malayo pa sa silangan. Minsan totoo yon, pero mas mahalaga ang paggamit ng dagdag na abot para sa patagilid na ruta. Kung titingnan natin ang isa sa mga pumalpak, tulad ng 6 na misail na pinakawalan mula sa Kharkiv Oblast noong unang bahagi ng Agosto sa simula ng palabas, iniulat ng mga autoridad ng Russia na lahat ng 6 ay nasabat sa himpapawid ng Belgorod, Voronezh, Lipetsk at Penza. Dumaan ang ruta ng paglipad mismo sa mga kilalang lugar ng depensa sa himpapawid ng Russia. Ganyan ang nangyayari kapag dumaan ka sa pinakamaikling daan. Ang dagdag na abot ay nangangahulugan na may dagdag kang gasolina para dumaan sa mas mahabang ruta at gumamit ng hindi inaasahang direksyon. Ibig sabihin din ito, pwedeng ilagay ang mga launcher mas malayo sa hangganan, ligtas mula sa mga drone ng Russia na kontrabaterya at mga Iskander na naghahanap sa kanila. Pangatlo, may isa pang problema dong pattern na lumitaw sa paraan ng paggamit sa mga Flamingo hanggang ngayon. Simula 2026, inilipat ng mga tagaplano ng Ukraine ang pagtutok ng Flamingo mula sa Timog Russia at Crimea papunta sa mga pasilidad na malalim sa loob ng Russian Federation, partikular sa kahabaan ng Volga at ng Kama. Lahat ng nakumpirmang pag-atake ng Flamingo pagsapit ng Hulyo 2026 ay tumama sa target na nasa baybayin ng isang pangunahing daluyan ng tubig. Isang paliwanag dito ay natuklasan ng mga tagaplano ng Ukraine na mas mahusay gumagana ang misil kapag dumadaan sa ibabaw ng tubig kung saan maaari itong bumaba sa pinakamababang altitude ng operasyon nang walang mga burol o tuwar na nakaharang. Magandang solusyon yon, pero ibig sabihin, ang kasulukuyang Flamingo ay halos sandatang pang-ilog lang. At maaaring matukoy din yon ng Russia at iangkop ang kanilang depensa para dito. Mas malawak na abot at mas maraming reserbang gasolina para sa agresibong pangsunod sa lupain ay maaaring magresulta na ang Flamingo ay hindi na lang limitado sa mga ilog at magsimulang maging banta sa mga target na hindi naman nakapwesto sa tabing dagat. Pang-apat, maaaring malampasan ng Flamingo ang isa sa pinakamalaking hadlang nito, ang A-50U. Ang dahilan kung bakit patuloy na napapabagsak ang mga Flamingo ng Ukraine ay hindi dahil sa ground radar, dahil natugunan na iyon ng disenyo. Sa halip, ang mga radar sa mga eroplano ang sumusubaybay sa mga misail na ito. Upang bigyang diin pa iyon, iminungkahi ng Institute for the Study of War na ang pantutok ng Ukraine sa mga Russian AWACS o mga eroplano para sa airborne early warning at control ay nagbukas ng mga puwang sa air coverage mismo noong naganap ang pag-atake sa Volgograd. Katulad nito, ang pagharang noong Hulyo sa 5 Flamingo ay iniuugnay pangunahing sa maagap na paglulunsad ng A-50U, kung saan umakyat ang eroplano at nagpatrolya mismo sa mga lugar na hindi kayang makita ng ground radar ang mga mababang lipad na target. Tungkol naman sa Agosto, iminungkahi ng pagsusuri ng Ukraine na ang pagtaas ng aktibidad ng A-50U ang naging dahilan kung bakit naging posible ang mahalagang 6 sa 6 na pagpapabagsak. May mahalagang paalala dito para sa paksang ito kung saan 5 hanggang 7 lang ang A-50U sa fleet ng Russia. At isa sa mga ito ay kakalabas lang mula sa pag-upgrade. At ang base A-50 ay mahigit 40 taon na ang tanda sa ngayon at hindi na ito ginagawa mula noong nagkahiwalay ang Soviet Union. Kaya ang panlaban ng Russia sa Flamingo ay nakasalalay sa pagpapalipad ng kakaunting halos hindi mapapalitang mga eroplano sa tamang oras at lugar. Kahit ang mas optimistikong bilang na 7 eroplano ay hindi sapat para masakop ang 11 time zones.
Kung mag-triple ang output ng Flamingo, hindi kayang mag-triple ng Russia ang kanilang AWACS fleet bilang tugon. Ang kapalit ng A-50 ay ang A-100 na hindi pa nga pumapasok sa maramihang produksyon at karamihan sa mga ulat ay nagsasabing isa lang ang gumaganang eroplano habang nasira naman ng Ukraine ang isang prototype na kulang pa sa radar na siyang nagdadala sa atin sa mas malawak na estratehikong larawan at sa dahilan kung bakit mas malaki pa ang istoryang ito kaysa sa isang misil lang. Sa halos buong digmaan na ito, ang kakayahan ng Ukraine na tamaan ang mga malalayong target ay dahil sa tulong ng ibang bansa. Nang nagsimulang bumuo ang Kyiv ng totoong arsenal para sa malayo ang pag-atake, bandang kalagitnaan ng 2023, halos lubos itong nakaasa sa mga kaluraning kaalyado. Ang mga Storm Shadow at Scalp EG na ipinadala mula sa Britanya at Pransya ang halos tanging mayroon sila. At ang mga donasyong armas ay may kasamang mga kondisyon. Dahil inabot pa ng ilang buwan bago payagan ang Ukraine na gamitin ang mga ito sa sarili nitong okupadong teritoryo. Lalo nang hindi sa Russia. At kahit noon, may posibilidad pa rin na maputol ang suporta dahil sa eleksyon. Ang Flamingo ang sagot dyan. At ang kahalagaan nito ay walang kailangang mag-aproba dito. Maaring gawin ng Ukraine ito. Lagyan ng gasolina, itarjep, at paputukin ng hindi humihingi ng pahintulot kanino man. Hindi naghihintay ng export license o ng dayuhang parlamento na nagdedebat tungkol sa paglala ng sitwasyon. Pero ang pinakamalakas na estratehikong epekto ay ang paghahati ng gawain. At dito, pumapasok ang Flamingo na may kaugnayan sa Patriot. Matindi ang kalagayan ng depensa sa impapawid ng Ukraine ngayon. Sa karaniwang buwan, nauubos ng Ukraine ang 60 hanggang 70 Patriot Interceptor. Kapag may sunod-sunod na malalakas na atake ng Russia, tumataas ito sa pagitan ng 150 at 180 na halos 3 beses ng kabuuang pandaigdigang produksyon. Samantala, ang Russia ay gumagawa ng humigit kumulang 40 hanggang 50 Iskander-M at mga 10 Kinzhal bawat buwan. Noong unang bahagi ng Agosto, nang hindi napigilan ng Ukraine ang kahit isang Russian missile, lumapit ang RFERL sa mga European na kaalyado ng Ukraine at nakatanggap ng sunod-sunod na magagalang na pagtanggi. Tumanggi ang Germany na magbigay ng komento. Sinabi ng Romania na ito ay usapin ng pambansang seguridad at sinabi ng Netherlands na naibigay na nila ang lahat ng kaya nilang ibigay. Noong huling bahagi ng Hulyo, tinanggihan ni Pangulong Donald Trump ang hiling ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para sa 300 Patriot missiles upang protektahan ang energy grid ng Ukraine sa panahon ng taglamig dahil sa kakulangan ng stockpile ng US at ang patuloy na krisis sa Iran. Pero may isa pang paraan para mapigilan ang Iskander na tumama sa Kyiv. Maaari mong sirain ang pabrika bago pa ito maging Iskander. Yan mismo ang ginawa ng isang Flamingo sa Titan Barricade at sa Kirov. Bawat launcher na hindi natatapos ay isang sabayang pagpapaputok na hindi kailanman na isagawa. At bawat sabayang pagpapaputok na hindi kailanman na isagawa ay isang tumpok ng Patriot Interceptors na hindi kailanman nagagamit. Kaya ang opensa, ang pinakamabisang depensa at mahalaga, ang panig ng opensa ang kayang palawakin ng Ukraine sa loob ng bansa gamit ang mga iminungkahing panpapabuti sa FP5 at may bersyon pa nito na mas higit pa rito. Ang Farpoint ay gumagawa rin ng FPP Totot X Interceptor. Bilang bahagi ng kanilang missile defense project na tahasang layunin ay bawasan ang pagdepende ng Ukraine sa kakaunting Patriot PAC-3. Ang interceptor na yon ay nakapagsagawa na ng controlled flight testing. Ngunit hindi pa naipapakita ang paulit-ulit na pag-intercept ng ballistic missile at ang mga bentahe nito ay nasa gastos at kapasidad ng produksyon, hindi sa performance. Sinusunod nito ang parehong prinsipyo ng Flamingo kung saan mas mahalaga ang mababang gastos at kakayahang mag-deploy ng isang bagay kaysa maubusan ng critical na rekurso kapag kailangan mo ito. At ang Flamingo mismo ay tumatawid ng mga hangganan na mahalaga para sa depensa ng Ukraine. Plano ng kumpanyang Ukrainian na Firepoint na simula ng paggawa ng solid rocket fuel sa sarili nitong pasilidad sa Denmark pagsapit ng 2026. Nagbukas na ng pag-uusap ang Deal Defense sa Alemanya tungkol sa paggawa ng mga Flamingo. Ang Firepoint ay nakikipagtulungan din ng malapitan sa Millennium Group ng UK at sa Edge Group ng UAE na minsan ay nagtangkang bilhin ng buo ang kumpanya. Kung matutuloy ang mga planong ito at makapag-produce ang Firepoint ng mas mahusay sa labas ng Ukraine, may dalawang pangunahing benepisyo. Una, ang mga pabrika ng Flamingo na matatagpuan sa Europa ay hindi maaaring targetin ng mga misail ng Russia. Ang paggawa nito ay magiging katumbas ng pampulitikang pagpapakamatay dahil parang idinedeklara na ng Russia ang hayagang digmaan laban mismo sa NATO. Sa katunayan, kabilang sa mga conspiracy sa social media ang isa kung saan sinasabing gumagawa na raw ng mga piyesa ang Ukraine sa labas ng bansa at ini-import na lang pabalik para tapusin ang produkto. Pangalawa, kung magkaroon ng internasyonal na kooperasyon ang Flamingo, ibig sabihin nito ay maaari na itong makapasok sa mga pandaigdigang merkado. Bigla, hindi na lang ito isang Ukrainian na sistema ng depensa at opensa, kundi isa ng epektibong long-range strike tool na maaring gamitin ng NATO bilang alternatibo sa kanilang sariling mga kagamitan. Kung tataas ang kakayahan ng Ukraine sa paggawa, maaari itong mag-export ng isa pang sistema para mabawasan ang sarili nitong gastusin o mailipat ang pondo sa ibang bagay. Ngayon, ang buong kwento tungkol sa makina ay may ilang reserbasyon. Lahat ng impormasyon tungkol sa pagpapalit ng makina ay galing sa pagsusuri ng mga Ruso sa na-recover ng mga labi na ipinasa sa isang Ukrainian na Telegram channel. Wala pang hayagang tumutukoy kung anong makina yon. Ang pagbuti ng saklaw ay base lamang sa isang haka-haka gamit ang pansamantalang makina. At nakagagawa na ang Firepoint ng isang ganap na lokal na turbojet at nabuo na ang unang 10 prototype para sa pagsubok partikular para maiwasan ang pagdepende sa inaangkat. Kaya maaaring nasasaksihan natin ang dalawang magkasabay na pagsisikap. Bumili muna ng kaluraning makina ngayon at gumawa ng makinang Ukrainyano kalaunan
O baka naman, isang kumpanya lang ito na nagsasabi ng iba't ibang bagay sa iba't ibang tagapakinig. Ang alam natin ay ginugol ng Flamingo ang unang taon nito bilang isang sandata na mas madalas pumalya kaysa tumama. Pero patuloy pa rin itong inilulunsad at inaayos ng Ukraine. Gumanda ang paggagay. Naging mas matalino ang pagpili ng ruta. Naging mas disiplinado ang pagpili ng target. At ngayon, mukhang nalampasan na ang natitirang hadlang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 4 na lugar para ikabit ang makina sa labas. Ang sagot ng Russia sa Flamingo ay ilang eroplano lang. Ang sagot naman ng Ukraine dyan ay maaaring isang pabrika. Pero bukod dyan, patuloy na dumarami ang problema ng Russia sa kanilang mga eroplano. Para sa karagdagang impormasyon, panoorin ang video na ito at siguraduhing nakasubscribe ka sa Military Show para sa araw-araw na balita.